How do you handle sickness or disability? At ang una nating pag-usapan, yung atin mismo sa sarili nating katawan, sa sarili nating kalagayan, yung dumating na, yung dumarating, nandyan, o maaaring darating pa, bagamat dinadalangin nating huwag. Pero kung sakali man, ano ang maaari nating mapulot ng mga aral sa ilang mga halimbawa sa Biblia? Halimbawa, si King Hezekiah. 2 Kings 20:1-7. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. Isaiah the prophet went in and told him, "The Lord says you won't ever get well. You are going to die, so you had better start doing what needs to be done." Naranasan na ba natin yan sa mahal natin sa buhay na nataningan? Sinabi, ikaw, 2 linggo ka na lang, 1 buwan ka na lang, 6 na buwan ka na lang, etc. etc. Itong si Haring Hezekiah, ang pumunta sa kanya yung propeta, a very, very reliable prophet. Sabi niya, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. So ayusin mo na yung pamamahay at nang sa ganon, hindi gulo ang iyong iwan. Verse 2, Hezekiah turned toward the wall and prayed, "Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right." After this, he cried hard. Before Isaiah got to the middle court of the palace, the Lord sent him back to Hezekiah with this message. "Hezekiah, you are the ruler of my people, and I am the Lord God, who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw you cry. I will heal you, so that 3 days from now you will be able to worship in my temple. I will let you live 15 years more while I protect you and your city from the king of Assyria. I will defend the city as an honor to me and to my servant David." Then Isaiah said to the king's servants, "Bring me some mashed figs and place them on the king's open sore. He will then get well." Very dramatic. May sakit ang hari, pumunta yung propeta kasi mayroong mensahe galing sa Diyos. Alam nyo, hari, hindi na po kayo mabangon. Ikamamatay nyo na yan, tuloy-tuloy na yan. So mag-ayos-ayos kayo ng inyong mga iiwan para matino ang kalagayan ng kaharian at ng inyong sambahayan. At tapos, umalis na uli ang propeta. Pag may naman dadalaw sa yung ganito, no, kahit propeta, parang wag na lang. No? So, para yung mga dumadalaw sa ating komisang, naku, ganyan-ganyan yung dinalaw namin no isang linggo, namatay na. Yung, eto ka, pasyente ka, nadidinig mo yung chismisan ng mga dumalaw sa'yo, mga visitors from hell. No? Mga nakakasira ng loob, mga nakakapagpanik. So, papaalis na si propeta, sa kalagitnaan pa lang ng paglalakad niya doon sa bulwagan, pinabalik siya ng Diyos. Nadinig ko ang iyak, kasi nag-iiyak sa Diyos. Di ba? Bumalik ka. Sabihin mo, hahabaan ko pa, dadagdagan ko pa ng 15 taon. So 3 days lang makakabangon na siya dyan to worship me. Ipoprotect ko pa kayo sa mga kalaban ninyo. Ang daming bonus na kasama. Dahil lang ang ginawa niya, dapat natin gawin, pray. Nanalangin. Nadaig ng panalangin yung prophecy. Nadaig ng panalangin yung pasya na ng Diyos na mamamatay na siya na ipinasabi sa prophet. Nanalangin, umiyak sa Diyos. Kung meron tayong karamdaman, cry out to God. Believe that God hears. But remember this, there was faith in spite of the prophecy. Tinaningan, pero humingi pa sa Diyos ng habag. Do not give up easily kahit sino magtaning sa inyo. Ito nga, propeta na yung nagtaning eh. Mensahero na ng Diyos, dinaan sa iyak. Do not give up easily. Kahit sino pa, ang doktor na nagsabing, naku, ganito na lang, ganyan. Huwag kayong mawala ng loob. Dalhin sa Diyos ang kaso. No? Pero tatandaan nyo, may kakambal yun. Have heavenly deposits. Maraming deposito. Sabi, Lord, di ba lahat ng pinapagawa nyo sa akin ginawa ko? Lahat ng kabutihan ay binibili ninyo? Na ang pananampalataya ko ay gano'n na lamang at ako'y masunurin? No? So, there were deposits in the Lord's bank. And what were those deposits? Faith, obedience, and righteousness.
Lahat po ng matuwid na ipinapagawa niyo, ginawa ko. So, please naman, Lord, extension naman. Sabi niya, oo nga, sige, okay, balik, prophet. No? Sabi, kakahiya naman, nag-prophesy na ako doon. Diba? Bumalik ka. Sige, sabihin mo, 15 years pa at may dagdag pang bonus. The Lord heard his prayer and his cry. Ngayon mga kapatid, kung iiyak-iyak kayo sa Diyos, may ungkat-ungkat naman kayo na ginawa niyong mabuti. No? Hindi naman tayo nakakapanumbat sa Diyos. Hindi pwede, baka makipagtuusan ng Diyos. Siyempre, talo tayo. Pero meron man lang kayong ma-withdraw sa ganito mga moments kasi meron siyang deposits. May pinagparoonan. The Lord heard his cry, his prayer, and the Lord changed his dealing with Hezekiah, and he would give him 15 more years, plus protection. At ano pa? How do you handle sickness or disability? Receive practical medication. Matapos sabihin ng Diyos na, o sige, dadagdagan pa natin ang buhay niya. Pumunta ang propeta, sabi niya, madadagdagan ka pa, 15 taon. Tapos nagbilin siya, etong itapal niya sa mga sugat niya, gagaling. Alam naman pala ng propeta, ang itatapal, hindi ipinayo. No? Kasi hindi naman nga ipinapapayo sa kanya. Pero ngayong sabi ng Diyos, sige, habaan ang buhay niya. Sige, ganito lang gawin niyo, tapal-tapalan niyo ng ganyan, 3 days babangon. He received practical medication. Hindi ko mo meron kang faith at naniniwala kang gagaling ka na, ayaw mo nang tanggapin. Ba, sabi ng hari, ay sinabi mo na gagaling na ako, hindi ko na kailangan niyang gamot. Di ba, nagpagamot din siya. Ginagawa niya kung ano yung practical. Maraming mga tao, hyper faith ang umiiral, ayaw man lang gumawa ng natural at practical na paraan para siya gumaling. Tatandaan natin na ang Panginoon din ang Diyos ng kalikasan. He's God of nature. So when He uses natural things and natural law and even science, which is the product of the mind, and the mind is the product of God's creation, helpful din yun. Kailangan ginagawa mo kung ano yung pwede. Kahit pa nga, nananalig ka. Kasi yung pananalig, dadagdagan mo ng practical work, napakalakas nun. So, receive practical medication in spite of godly pronouncements. May isa pa si Job. Ang lusog-lusog. Dumaan sa pagsubok na balot ng kotakot-takot ng mga sugat, galis, at kung ano-anong mga kasakitan ng buong katawan. Job 2:7-10. Satan left and caused painful sores to break out all over Job's body from head to toe. Then Job sat on the ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, "Why do you still trust God? Why don't you curse him and die?" Job replied, "Don't talk like a fool. If we accept blessings from God, we must accept trouble as well." In all that happened, Job never once said anything against God. Ito naman si Job, ang pagkakasakit niya talagang made in heaven. Pagsubok. O tulad naman ng prophet na ang sabi, mamamatay ka na, sabi naman itong asawa, kamot ka ng kamot dyan, kaskas ka ng kaskas sa mga galis mo. Sumpain mo na nga ang Diyos, tapos mamatay ka na. Wala nang pag-asa yan. Sige, pareho na naman nakakasira ng loob. No? At sabi ni Job, huwag kang magsalita ng ganyan na para walang utak. Ang dami nating natanggap na blessing sa Diyos. Buong puso nating tinanggap. Ngayon, ito binibigay. Ayaw mong tanggapin. Pag Diyos ang nagbigay, tanggapin. At hindi daw nagkasala si Job, ni nanisi o nanumbat sa Diyos. Now, how do you handle sickness and disability according to Job? Do not let people discourage you. Kahit ano pa sabihin nila, may relasyon ka sa Diyos, may pananalig ka, kahit hinuhusgahan ka ng tao, sinisira ang loob mo, huwag kang magpapadala. Especially, tulad nga na sinasabi natin, mga visitors from hell. Tulad na itong asawa na to. Sa halip na makatulong, sinabi pa, sumpain man lang ang Diyos. Ang lansa-lansa mo, nilalangaw-langaw ka dyan, mamatay ka na. Saka mo nakakita ng ganong asawa. Meron kaya ditong ganon? Di ba? Yung hirap na yung asawa, sinusumbatan pa, ninanag pa. No? Do not let people weaken your faith. Nung inubos si Satanas sa mga mahal sa buhay nitong si Job, lamatay lahat ng anak, kaya naman pala itinira tong asawa, kakampi niya. No? Kasama niya magpapahirap kay Job. Nagtataka ka, namatay lahat yung buong pamilya, yung asawa na tira. Yung pala kakampi ni Taning. Do not let people drive you away from God.
Yung mga nagsasabi sa'yo, oh, godly ka, hallelujah ka dyan, pa-Bible ka pa, tingnan mo, ganyan-ganyan yung buhay mo. Talikbukuran mo na yan, limutin mo na yan, huwag ka na magganyan. Huwag kayong magpapadala doon. Accept God's dealings with you. God is God. He is supreme. He rules. He is sovereign. Hindi natin siya laging kayang maintindihan, pero lagi siyang tama. At napakahalaga na hindi magbabago, hindi manghihina ang iyong pagkapit sa Diyos, kahit parang ang Diyos mismo ang nagwawagwag sa iyo. Hindi niya gagawin yun, at kung gawin man niya sumandali, may hangganan according to the grace that He allows us to endure. No temptation, no trial comes to people without God's very exact measurement. At hindi siya nagbibigay ng lampas sa kakayanin nating dalhin kung magpapasya tayong magpakatibay at dalhin yon. At ano man mangyari sa ating buhay, do not blame God. And therefore, do not sin against God. Lalo kung nagkakasakit ka na, naghihirap ka na, nagigipit ka na, tapos makikipagkagalit ka pa sa Diyos, saan ka nalalapit? Mas hirap, mas gipit, mas dapat kumapit sa Panginoon kasi lalong siya lang ang natitira nating pag-asa. At mawala man lahat ng mga mahal sa buhay at yung matira man dyan, pinapahirapan ka habang kakampi ka pa ng Diyos at kakampi mo siya, you are going to be victorious. Huwag tayo nagpapadala sa pagpapahina ng loob. You and God are always a majority. Kaya dapat, ito naman, ito pa nga nagdala sa akin kay Lord, ito pa nga ang inaasahan ko, ito pa nga inspirasyon ko, tapos ganito lang pala, manghihina ang loob ko. No. Sa Diyos tayo tumingin, sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo kumapit. Paminsan-minsan, nabibigyan tayo ng inspirasyon, encouragement ng kapwa, pero huwag yung ilagak ang lahat-lahat sa kanila. Kasi tulad din natin, tao ang kapwa natin. Mga panapanahon na siya malakas, may panahon ding mahina. May panahon na pwede kanyang tulungan at may panahon siya patong dadagan sa iyo at hihila pababa. Kaya dapat sa Diyos talagang unang kapit. Kahit may minsan nakaka-inspire sa atin at nakakapagbigay sa atin ng tulong, pero huwag dun laging iaasa. May isa pang guro sa atin kung tayo nagkakaroon ng mga parang imposibleng mga kalagayan, the bleeding woman. Matthew 9:20-22. A woman who had been bleeding for 12 years came up behind Jesus and barely touched His clothes. She had said to herself, "If I can just touch His clothes, I will get well." Jesus turned, He saw the woman and said, "Don't worry, you are now well because of your faith." At that moment, she was healed. Gumawa ng paraan ang babaeng ito. So anong dapat natin gawin, mga kapatid, kung meron tayong makaramdaman na saan mo man dalhin, hindi gumaling-galing? Touch Jesus. Connect with God. At huwag kayong papayag na may pipigil sa inyo. Unang-una, she was bleeding. She should have not touched Jesus. Kasi she was considered unclean. Pero si Jesus yun eh. Huwag yung sabihin, kung hindi na ako kayang tulungan ng Diyos o nakakahiya na sa Diyos, ang lalalala ko na. Walang hindi kaya ang Panginoon. Ngayon, yung iba nakakahipo sa Panginoon, nandyan naman, pero bakit wala nangyayari? May kulang, pananalig. Sabi niya, mahipo ko lang. Hindi naman yung tela yung nagpagaling eh. Yung connection niya symbolized by that act. At napakahilig kasi ng mga Oriental people na laging may hipo, merong lapat, merong physicalization. Ganun tayo eh. We are a touching people. Kaya sabi niya, mahipo ko lang, gagaling ako. Paano nyo hihipuin ang laylayan ng damit ni Jesus? Wala naman siya at hindi naman siya naglalakad sa ating paligid. Siyempre, when we pray, when we read the Bible, when we let the Holy Spirit explain to us the mysteries of God's words, and when we obey, we are touching Jesus. Pag tayo ay gumagawa ng mga gawain ng Panginoon, paglilingkod sa kapwa, pagtulong, we are touching Jesus because we are side by side with Him serving the people. What is the best way to fellowship with the Lord? To serve because the Lord serves.
At kung invisible man ang Panginoon, tuwing naglilingkod ka, may ginagawa ka na gusto ng Panginoon na ginagawa ng mga anak niya, nandun ka, rubbing elbows with the Lord. Because pareho kayo ng ginagawa. So this bleeding woman is something great to teach us. Hindi siya karapat-dapat, kababae pa niyang tao, tas naubos na ang mga pera niya sa pagpapagamot, wala namang napapala. Ginawang last resort ang Panginoon. Siguro noon lang niya nabalitaan. Pwedeng gawing last resort ng Panginoon kung talagang hindi mo alam, you did not know any better. Pero dapat tayo nakakakilala sa Panginoon, siya na yung first resort. Siya na agad, hindi yung, uy, wala na tayong magawa, mag-pray na lang tayo. Pray agad, yun ang una. Tulad ng ginawa ng hari. Sinong makakapagsabi na propeta, na guaranteed prophet, sinabi ng hindi ka nababangon, nabaligtad pa ng panalangin? Sino ang mga tunay na malalakas na tao? Yung taong nananalangin. Sino ang tunay na mga makakapagpabago ng kalagayan niya, ng kapaligiran ng mundo? Yung taong may pananalig at nananalangin. Because prayer is very appealing to God. Hindi pinapaliwanag sa atin, pero hindi ma-resist ng Lord na makinig sa prayer. At nakikinig siya. Kung ang Panginoon ay laging nakikinig sa prayer, gano'n naman tayo kadalas manalangin? Yung iba ang tamad pa, lagi nagpapapray sa iba. Text ng text, ipag-pray mo ko. Teka, ikaw ba nagpe-pray sa sarili mo? Papray ka ng papray. Diba? Kasi yung prayer, hindi ka lang humihingi sa Diyos, nakikipag-fellowship ka. At mahilig makipag-fellowship ang Diyos sa atin. Do what you can to connect with God. Sometimes you connect with God through singing. Pag kumakanta ka, talagang nakokonect yung spirit mo sa Panginoon. Hindi ba may parang halos himalayang musika? Kumakanta ka, lalo dinidibdib mo, may nangyayari sa'yo. Para kulang na lang umangat ka sa lupa dahil talagang nalilift up ka. So you get connected. When you read the Word of God, you get connected. When you meditate, you get connected. When you do Christ's work, you get connected. So believe in the Lord and believe in miracles. Sabi ng babae, mahipo ko lang. Naniniwala, walang kaduda-duda. Naganap. Kahit walang permiso ng Panginoon, nangyari. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, available, open to all. Hindi mo na kailangan lagi ipagpaalam. Dahil alam na natin ang kalooban niya, yung mabuti para sa atin. Si Saul, isang hari na who fell out of grace. Dati siya yung uso sa blessing ng Diyos. Tapos marami siya pinaggagawa na wala yung blessing sa kanya. At hindi lang yon, nagkaroon siya ng grave and deep depression. Maraming mga psychiatrists at mga clinical counselors, ang basa nila sa nangyari kay Saul, it was what? Deep depression. Yung nangyari sa kanya. 1 Samuel 16:14 to 23. Ngayon hindi na to sakit ng katawan, sakit ng isip at damdamin. The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. It's an evil spirit from God that's frightening you. Saul's official told him. Galing nila na diagnose sila yung pinanggagalingan ng problema niya. Hindi siya makatulog, siya balisang-balisa, laging ninenervyos at takot, nagkakaroon siya ng mga phobia, pinagpapawisan ng malamig, hindi makatulog sa gabi, akala mo laging may nagpapahirap sa kanyang kalooban, binabangungot, lahat ng mga hirap na yan. Sabi niya, may masamang espiritu na pinayagan ng Diyos, nangat-ngatin niyang mga utak mo, torturing you. Your Majesty, verse 16, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you, and you will feel better. All right, Saul answered, find me someone who is good at playing the harp and bring him here. A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp, one official said. He's a brave warrior. He's good looking. He can speak well, and the Lord is with him. Saul sent a message to Jesse, tell your son David to leave your sheep and come here to me. David went to Saul and started working for him. Saul liked him so much that he put David in charge of carrying his weapons. Not long after this, Saul sent another message to Jesse. I really like David.
please let him stay with me. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Pay attention to details. Sobrang depression ang nangyayari sa haring ito. Ang payo sa kanya, spiritual ang problema mo, or mental, or emotional. In other words, it's not a physical sickness. Ang kailangan mo, may mag-minister sa iyong spirito. Sabi ng mga tao, kailangan makahanap tayo ng magaling na musician. At pagka nagkakaganyan-ganyan ka, naririndi, natatakot, na stress, tutugtog siya. Marerelax ka. At pag narelax ka, lalayas ang masamang espiritu. At sabi nga ni Saul, sige, humanap. Nakita si David. Sabi, nakita na namin. Matapang. Siyempre, pag mahina loob mo, kailangan mo kasama buo loob. No? Yung sabi, kamatakot dyan, ganyan lang yan, kaya natin yan with the Lord's help. Sabi, matapang, good looking. Alam niyo yung kagandahan, kung minsan minamaliit ng mga Kristiyano, di ba? Akala mo naman ayaw nilang gumanda. No? Pero, hindi lang pala talaga maganda, kaya binabaliwala na lang yung kagandahan. May ministry ang kagandahan. At syempre, physically, lahat naman maganda sa Panginoon, meron lang tayong standard na sinusunod, yung iba tuloy nagmumukhang hindi maganda. Pero sabi, ito magandang lalaki. At masarap magsalita ito, masarap pakinggan. He speaks well. At higit sa lahat, kinakasihan siya na Espiritu ng Diyos. Kita niyo yung mga qualification na pwedeng tumulong doon sa nababag-abag. Ngayon, masama na loob mo, natatakot ka na, ninenervyos ka na, tapos yung asawa mo na hindi nagsusuklay. Hindi maganda. Di ba? Pag nakita mo, nagugulat ka, lalo't gabi. So, paano ang minister nang hindi ka maayos, mukha kang sa burayray, di ba? Tapos ikaw yung number one na ninenervyos. May sakit yung asawa mo, dinenervyos ko. Ikaw ang nauunang naninigas doon. Paano ka magme-minister? Tapos yung magsasalita ka, pabalang-balang, pasigaw-sigaw, mga pangit na mga topic, pangit na mga boses. Makakatulong ka ba nun? So sabi, humanap ka ng ganito. Anong lesson dito mga kapatid? Una, get and receive advice. Ang nagpayo sa kanya, yung mga nasa paligid, kasi kilala siya eh. Ang tunay na problema mo, spiritual, emotional. And then have gifted and anointed people minister to you. Iba-iba ang giftedness. Si David was gifted with music. Meron naman gifted with counsel. Meron naman gifted with good words. Meron gifted with teaching. Gifted with singing. Kung anong kailangan ninyo, may tao ang Panginoon na gagamitin niya para kayo paglingkuran. At sinadya ng Panginoon ang mga gifts na ito, ikinalat niya sa iba't ibang tao para kailangan natin ang isa't isa. Puwersado ka na umasa sa iba kasi yung kailangan mo nasa kanila. Kaya kung ano naman yung nasa atin na kailangan nila, yun naman ang binibigay natin. So that we will need each other, and upon needing each other, we fill each other's needs, then we become one functioning organism, one family. Yan ang kalooban ng Diyos. He gave some to be prophets, some apostles, some teachers, some evangelists, iba-iba. Kaya mahalaga yung fellowship mga kapatid. Kasi it's only in the fellowship where all these gifts are complete and they can be ministered to you. And when you're absent from the fellowship, you cheat all of us. Why? Because you have a gift that God has designed that you give to us. And we have a gift that we give to you. Tulungan. Kung anong pangangailangan ng kapatid, ibinibigay mo. Yung kailangan mo naman, ibinibigay din ng kapatid. Bakit naman musikero ang kailangan nitong si Saul? Kasi nga, wala siyang peace of mind. Kailangan niya ng therapy. Kailangan niyang mapayapa, mapanatag. Sa ganitong uri ng mga sakit, mga kapatid, sakit ng isip, sakit ng damdamin, sakit ng emosyon, what we should do? Relax. Kaya ngayon, ang dami ng mga spa, ang dami ng mga kung ano-ano, kasi yung stress ng city life,
kailangan mo ma-relax. Ang mga paa natin lagi nakasapato, so hindi na namamasahe yung mga nerve endings sa talampakan, na kung taga-probinsya ka at naglalakad ka araw-araw sa batuhan, hindi mo kailangan ng foot spa. Kasi acupressure yun na natural. Di ba? Hindi mo kailangan magbayad sa spa para mag-jacuzzi kung naliligo ka sa ilog. No? Na dinadaan ka ng mga malalaking agos at kuminsan may kasama pang mga palapa ng nyog. No? Talagang natural lang yung scrubbing. Kaya napakapalad ng mga nabubuhay ng malapit sa kalikasan. Pero pag nasa city ka, everything is artificial. You need to recreate soothing, relaxation, and relaxing activities. Pero dito, nakita natin mga kapatid, ano ang gamot? Surround yourself with pleasant things. Hindi lang ito gamot, prevention din. Kaya niyong pabanguhin ang bahay niyo, pabanguhin niyo. Ang tawag dyan, aromatherapy. Kasi ang maamoy ng ilong mo, diretso sa brain. Brain agad. So, syempre, alam nga namang ma-relax ka kung ang naaamoy mo, saksakan ng sangsang na baho. Diba? Eh kung ang naaamoy mo, parang humahalimuyak na sampagita o hasmin, ilang-ilang, kahit mainit ang ulo mo, lalamig. Lalo't ang naamoy mo, pagkabango-bangong ginisa. Siyempre, sasarap ang gana mo dahil may naaamoy ka. Kaya yung mga tao, gusto nyong malayo kayo sa maraming sakit, simple lang, pabanguhin nyo yung kapaligiran. Huwag lang sobra dahil namamatay yung sense natin ng pang-amoy pag sobra. Ayusin mo, pagandahin mo. Di ba si David sabi, magandang lalaki yan. Pagandahin mo ang iyong bahay, pagandahin mo ang arrangement ng iyong mesa. Yung makita mo palang yung mesa mo, ang gulo-gulong parang sumabog, wala namang granada, magkakasakit ka. Yung pagbukas mo sa cabinet, napakaburarag, gulo-gulo. May pusa pa sa loob. So, paano ka gagaling nun? Kailangan maayos. Ang Diyos maayos eh. Ayusin mo pa lang ang iyong buhay, ayusin mo yung bag mo, ayusin mo yung buhok mo, ayusin mo yung kapaligiran, gagaling ka na. Yun ang pinayo, hindi naman kung ano nung mga mahirap gawin eh. Tugtog lang. Kasi, bantayan nyo yung sabi sa verse, then you will rest, and after you have rested, the evil spirit will leave you. Hindi, the evil spirit will leave you, then you can rest. No, rest, and the evil spirit will leave you. Kailangan ipinapahinga natin ang ating isip, ang ating katawan, sapagkat yung pagod na isip at pagod na katawan, playground yan ng mga impakto. Pag lagi kang aligaga, lagi kang nagmamadali, lagi kang nagrarush, laging pagod na pagod, kakasakit ka. Mainit ang ulo mo, lagi kang galit. Kaya sabi, learn to relax. On the seventh day, God rested. Diyos ka, nagre-rest. Pero alam niyo yung rest ng Panginoon, hindi naman yung natulog na lang siyang ganon. Kasi ginawa niya yung kanyang creation, on the seventh day, in-appreciate niya. So may gagawin ka, appreciatein mo ngayon. May niluto ka, kakainin mo ngayon. Meron ka nilabhan, pinlansya, isusuot mo ngayon. Kailangan pakinabangan mo because beauty ministers. God is God of beauty. And when we say beauty, we don't mean a certain standard of what is physically beautiful in a person's body. Alam niyo yung beauty, basta may harmony, may balance. Beautiful yun. Maghahain ka nilang, tuyo lang yung ulam mo, may kamatis, lagyan mo ng floral formation. Hindi basta mo lang itinambak doon, itong tuyo. Diba? Wala ka art. Kailangan masaya, maganda. Find comfort, find therapy, and find beauty. Ngayon, mga kapatid, dapat tayo yon, yung parang si David. Pag tinitingnan ka ng tao na i-inspire, kasi maganda kang tingnan. No? Hindi nagmamantika ang mukha mo. Yung pinapahit-pahiran mo man lang ng kung ano yan para mukha kang bagong pahinga kahit pagod. Yung hindi pagka naamoy ka, talagang hindi na siya hihinga, di bali nang masuffocate. Huwag ka na lang maamoy. So, we minister to people. Yung paglilinis mo sa katawan mo, sa environment mo, ministry yan. Hindi lang yung pagkanta sa choir o pagpipreach ang ministry. When you enable people to rest and find beauty and inspiration, that is a very special ministry. Importante, lalo kung kayo asawa. Di ba? Yung magmi-minister ka, syempre.
Magagargle ka man lang. Hindi yung, alam nyo yung mga diwata sa Ilog Cosito na nakamamatay ang baho ng hininga sa Florante at Laura. So, kailangan hindi ka ganun. Lalo't meron kang kapartner sa buhay. Marami kasi mga kapatid, pagka matagal na mag-asawa, hindi na talaga, walang ka-hygiene. No? Yung nakahiga, kain ng kain, makakatulog na lang. My goodness, can you imagine kung anong amoy niya mamayang alas 4 ng umaga? Tapos good morning sa'yo, talikod ka naman ng talikod. Sumasama naman ang loob. So kailangan minister through beauty. When sick or disabled, do this. Get these things. And when ministering to the sick or to the disabled, provide this. At may isang mahalaga dito, whether or not you are the caregiver or you are the one being taken care of, put your house in order. Yan ang 10. Put your house in order. Always. Napakahirap nung may sakit ka, tapos may ipinapakuha kang gamot sa kasama mo sa bahay, hindi niya malaman kung nasaan dahil ang gulo. O kaya nag-aagaw buhay ka, hindi pa malinaw sa mga tagapagmana mo kung sino ang mamana nito at noon. May bank account ka, hindi alam ng mga mahal mo sa buhay kung nasaan, anong number. Nakakadagdag sa stress mo yon. Kaya ang sabi ng propeta, mamamatay ka na, put your house in order. Huwag kang bigla mamatay, ayusin mo yan, parang iiwan mo maganda. Nakakadagdag ng ating dalahin sa loob kung hindi malinaw ang mga bagay-bagay. So put your house in order. Do your best, pray your best, and leave everything up to God. Aming Diyos. Salamat dahil meron kaming pwedeng lapitan. May mga mahal kami sa buhay, may mga espesyalista, may mga doktor. But above all, nandyan po kayo. Dalangin namin, Panginoon, yung kapangyarihan nyo, lumukob sa amin, pagalingin nyo po kami sa aming mga karamdaman. Mga kapatid, magsiyuko tayong taimtim sa Panginoon. Sino man ang may karamdamang mabigat, ilapit nyo ngayon. Humingi tayo sa Panginoon ng kagalingan. Yung Diyos ni Hezekiah, Diyos din natin. Yung Diyos ni Job, Diyos natin. Ang Panginoong Jesus, the same yesterday, today, and tomorrow. Sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin kayo para sa kagalingan ng inyong sariling mga katawan. Sa susunod, ipapanalangin naman natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero ngayon, I'd like you to pray for yourself. Kung ano ang inyong karamdaman, lalo't mabigat ito, ilapit ngayon, ihingi ng himala sa Panginoon. At nais kong ipanalangin din kayo, kayong may mga dinaramdam, yung sa palagay nyo talagang mabigat na mga karamdaman, hindi lang common cold, hindi lang ordinaryo, kundi may kabigatan. We're going to pray, we're going to ask God to touch your body. We're going to ask God to move in our midst and do what is good at. Yes, say, Lord, I want your healing. I want your touch right now. Dumadalangin ako, Panginoon, kayo lang ang tunay na walang mintis kung magpagaling. Mga kapatid, kung meron kayong pananagutan at alam nyo yon, kung ba't kayo may karamdaman, halimbawa kayo'y nagpabaya sa sarili o napilitang kayong magpabaya, kung ano man yon, kung meron kayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos dahil may pananagutan, ihingi nyo muna ng tawad ngayon. Makipaglinaw sa Diyos at sabihin ang inyong mga pagkukulang kung bakit dinaranas ang karamdamang ito. Yun naman ay kung meron kayong alam, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Maya-maya mananalangin tayo sabay-sabay. Ama namin sa langit, kayo na nakakaalam ng kalagayan ng bawat katawan namin. Kayo na hindi namin pwedeng paglihiman kung paano kami nag-alaga o nagpabaya sa mga katawan namin. Kung meron kami mga pagkukulang na alam, Panginoon, patawarin niyo po kami. At maging mga hindi namin alam, nagkulang pala kami sa aming mga sariling katawan, patawarin niyo rin kami. Ang tapos ay tapos na, hindi na namin maibalik, humihingi kami, Panginoon, ng pagpapagaling niyo. Na yung pagkukulang namin sa mga sarili naming katawan, kayo po ang magpuno. At ngayon wala kaming alinlangan, Panginoon, naririnig niyo kami, at wala kaming alinlangan sa iyong kapangyarihan, loobin mo na gumaling ang bawat isang lumalapit ngayon.
Hipuin mo ang kahuli-huli ang himay-may na aming laman, ang kaloob-looban ng aming katawan, maging ang labas. Hipuin mo kami, Panginoon, at kami biyayaan ninyo ng kapangyarihang gumaling. Patawarin nyo kami sa aming mga pagkukulang, punuin nyo kami ng inyong kapangyarihan, at palakasin nyo kami. Panginoon, nawa, sa pagpapagaling nyo, sa inyong pagtuturo sa amin kung paano lubos nagagaling, doon sa mga ang paggaling ay dahan-dahan, at doon naman sa mga biglaan yung pinapagaling ngayon, Panginoon, sa aming lahat, iba't ibang kaso, turuan mo kami, tulad ng ginawa ni Hezekiah, matapos gumaling, sumamba. Nang kauna-unahan niyang inasikaso, pagbangon mula sa kanyang banig ng karamdaman, ay sumamba. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang lakas namin magamit sa pagsamba sa inyo, unang-una, sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa, at upang tamasahin din namin ang magagandang bagay na niloloob mong malasap namin sa pahiram na buhay na ito. Ituro mo sa mga kapatid na ito, Panginoon, kung saan kukuha ng mga lunas, kung saan kukuha ng mga David na makaka-minister sa kanila, kung saan at papaano magre-relax, at nang sa ganon ang katawan iwan ng mga masasamang espiritu na ayaw naman sa amin kung kami relax. Gustong gusto ng mga espiritong ito na kami ay mga aligaga at mga lito at mga nagmamadali. So ituro mo sa amin, Lord, to pace ourselves, to relax in the right moments, so we will not be breeding ground for evil spirits. At nawa, Panginoon, sa pagpapagaling niyo sa amin, mabigyan namin ng kaluwalhatian kayo sa aming lakas. Sa mga kapatid na narito, wala namang inilalapit sa inyong mga anumang malalaking karamdaman, salamat po. At nawa, bukod sa mga hindi namin alam, ay talagang napakalakas ng aming mga katawan. Bigyan mo ng katuturan ng buhay namin, Panginoon. Hindi lang para sa sarili ang lakas, kundi magamit sa mga mas dakilang bagay. Pero kasama na rin na magamit namin para sa mga personal na bagay na kayo rin ang may kagustuhang lasapin namin. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, sa inyong pananalig, tanggapin ninyo mula sa Panginoon na inyong hinihingi ng may bukas na puso, may pananalig at may pasalamat. At loobin nawa ng Panginoon na paggalingin kayo ng lubos at agad-agad. At kung may iba siyang paraan at dahan-dahan, magkaroon tayo ng bukas na isip at makitang kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tanggapin ninyo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapalakas at pagpapagaling. Panginoon, salamat, Ama. Pinupuri namin kayo sa araw ng pagpapagaling ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. And it's really all about the Lord. Lalong-lalo sa pang-araw-araw nating buhay, what principles do we apply, especially when someone does wrong? Yan po ang ating pag-aaral. Panginoon naming Diyos, salamat dahil kayo ay pwede naming gayahin, pwede naming kayong tanungin at hanapan ng liwanag para sa aming buhay. We thank you, Father, that we can use your wisdom for our daily life. Right now, we ask you, Lord, to forgive our sins, cleanse us, enable us to understand your wisdom. Be our teacher, O God. Lead us unto greater knowledge of you. At turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng mga pananaw, style sa buhay, methods na ayon sa katuruan ng iyong anak na si Jesus. Right now, may you give us peace, strengthen our bodies, restore our emotion, our spirit, and allow us, enable us, empower us to learn from you. May you be our speaker, O God. Only your voice, not anyone else's, is what we want to hear.
Speak to your people, use your servant only as your instrument. Liberate us, set us free, empower us, heal us, and glorify yourself. We ask, we pray, we thank you. In the name of your Son, our Lord, our friend, our healer, Jesus Christ. Amen. Maraming pagkakamali tayo nagagawa sa araw-araw at marami ring nagkakamali laban sa atin. What can we do? How can we go on living, especially when people very close to us, people that we love, people we depend on, do us wrong? Unang-una, isolate the deed from the doer. Mahalaga na paghiwalayin natin yung gumawa sa ginawa. Ihiwalay yung tao doon sa kanyang ginawa sa buhay. Isolate the act from the actor. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Yun ang isang ministry sa atin ng Panginoon, yun ang isang pagpapatunay at pagpakita niya ng pagmamahal niya. Hinihiwalay niya yung kasalanan natin sa atin. Gaano daw kalayo, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. And other verses in this same chapter say, binabaon sa lalim ng dagat ng Diyos ang ating mga kasalanan, inilalayo sa atin. Siyempre nung araw nang sinulat yung Psalm, hindi pa nila nasusukat ang lalim ng dagat, kaya sa kanila isa yung talinghaga, isang metaphor ng pagkalayo-layo. Parang kasing layo ng sky sa tingin nila noon na wala pa sila mga spaceship, wala pa sila mga aircraft para matingnan kung gaano ba nga ba talaga kalayo yan. Ang mahalaga yung ibig sabihin nila na inilalayo ng Diyos mula sa nagkasala yung kasalanan. So, sa inyong asawa, anak, magulang, kapatid, kaibigan, kapwa-tao, judge the deed, not the doer. The Lord's will is to separate the sin from the doer. Pero marami, binabaligtad yun. Pinag-iisa nila. Kung gaano sila namumuhi sa isang kasalanan, kinamumuhian din nila yung nagkasala. At pwede lang tayo na sumunod sa Panginoong Jesus sa sinabi niya sa Matthew 7:1, don't condemn others. Pag pinaghiwalay natin yung gumagawa ng mali sa ginagawang mali. You condemn what is done. You condemn the wrong that is done, but you don't condemn the person. Doon pa lang mga kapatid, pag napaghiwalay natin yan, lalaki na yung kapayapaan, katahimikan, at maaayos ang maraming suliranin. If ever you would use the word bad, use it on the deed, not on the doer. Don't call people bad. You can just say, some people do bad things. There are things that are bad to do. But to call somebody bad, parang binaliwala mo na lahat ng mabubuting bagay tungkol sa kanya at pinakyaw mo na dahil lang sa isa o dalawa o konting ginagawa niyang mali. Why should not we call people bad? Because people are God's creation. And people are marvelous, no matter the imperfection. Especially when you look at people from the point of view of God who created all of us. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Awit ni David, awit ng mga ibang inulit at inawit din ni David. Alam naman natin si David maraming mga kasalanan, maraming mga imperfections. Pero sinasabi pa rin niya, ayon sa awit na ito, that he was wonderfully made. At sino pa man ang mga bumuo ng mga awit na ito noong panahon nila, hindi sila mga perpektong tao, pero sabi nila, I praise you because of the wonderful way you created me. Kaya nung si Pedro ay pinapakain ni Lord ng mga bawal sanang pagkain according sa tradisyon nila, sabi niya, Lord, I cannot eat bad food. At sabi ni Lord, do not call unclean what I call clean. Tao, nakakagawa ng mali, masama yung nagawa, pero hindi yung tao ang dapat nating tawaging masama. Do not say, you are wrong.
You might want to say, what you did was wrong. Iba ang dating eh. Kayo man, mag-practice tayo, sinabihan kayo, you're wrong. Ano ang dating nun? Kesa sabihan kang, anak, I don't like what you did. What you did was wrong. So ang ina-attack, yung ginawa, hindi yung nanggawa. So you don't feel forced, obligated, necessitated to defend yourself because you are not being attacked. It was the deed that was being attacked. Pagka ganon, mas magiging mahinahon ang usapan, mas magiging bukas ang isip nung itinutuwid, mas tatanggap siya ng payo o mga pagtutuwid sa kanya dahil hindi naman siya yung ina-attack. When you attack people, they become defensive. When they become defensive, they close their minds. They only want to win. They only want to protect themselves. So walang maaayos. Walang mararating. Don't say you are a fool. You might want to say, what you did was foolish. Sabi sa Matthew 5:22, but I promise you that if you are angry with someone, you will have to stand trial. If you call someone a fool, you will be taken to court. And if you say someone is worthless, you will be in danger of the fires of hell. Itinuturo ng Panginoon dito, huwag mong i-judge, huwag mong i-attack, huwag mong lagyan ng label ang tao. Yun lang ginawa niya. Never tell people, I hate you. You might want to say, I hate what you did. Pag may ginawa ang tao na nakakasuklam, hindi mo sasabihin sa kanya, I hate you. You say, you know what you did last night? I hated that. Ibig sabihin, may iba siyang ginagawa that you don't hate. Ibig sabihin, you don't hate the person herself or himself. Sabi sa Romans 12:9, hate everything that is evil. Hindi naman everyone that does evil. Ang kakabuhian mo talaga yung ginawa. Pwede mong sabihin sa isang tao, what you did was sinful. But to call somebody, you know you are a sinner, iba yung dating. How do we prevent provocative confrontations? When somebody does wrong, isolate the doer from the deed. Matthew 7:3, you can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. Yan ang ayaw na ng Panginoon yung hinuhusgahan mong kapwa mo. Tapos ikaw din naman may mga ibang kasalanan, kamalian, imperfections. What else do you do when somebody does wrong? Avoid extreme words like always. Nakalimutan minsan ang birthday mo, sasabihin mo na God, you always forget my birthday. Lagi kang ganyan. Hindi naman lagi. Alam niyo para sabihin yung lagi nagkakamali ang isang tao? It means perfect ang pagkakamali niya kasi lagi. And nobody is perfect. Nobody is perfectly good. Nobody can be perfectly wrong. Nobody can achieve perfection negatively or positively. So nobody is perfectly wrong. So no one could be doing wrong always. Kumisang kasi sobrang dramatic ang ating salita. Sobrang gusto nating makaganti, makapanakit, makapangkutya. We would like to deride people, to embarrass them. We want to get back at people and to hurt them because we are hurt. And we use extreme words. Maingat dapat tayo sa salita. No unnecessary words, lalong-lalo yung negative ang effect sa kapwa. Matthew 12:36, the Lord says, I promise you that on the day of judgment, everyone will have to account for every careless word they have spoken. Hindi dapat na pabaya tayo sa salita na nakakasakit na tayo. Especially when we are hurt. When you are hurting, try not to speak out at once. Because the tendency is for us to hurt others in return. Meron daw isang tribo sa Africa, hindi ko to na-verify, pero nabalitaan ko ito. Pag may nagkasala sa kanilang member ng tribe, may nagawang mali, ang gagawin nila, kukunin nila yung tao na yon, ilalagay nila sa gitna ng village, paliligiran nilang lahat, at alam nyo kung ano gagawin nila? Bawat isa,
iisa-isahin, isasalaysay, i-enumerate ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Mag-iipon-ipon sila hindi para husgahan yung tao, hindi para sumbatan, hindi para isa-isahin ang mga kamalian. Baligtad. Isa-isa nilang sasariwain, gugunitain ang mga mabubuting ginawa ng taong ito. Can you imagine? Imagine a tribe like this. Imagine a family like this. Imagine a social group or a corporate group like this. Siguradong hindi mag-aaway-away ng malaki, hindi magkakawatak-watak, dahil pag may nagkakamali, ang inuungkat nila yung mabuting ginawa. So yung galit mo, maliman siya, ay huhupa dahil maalala mo ang magaganda niyang ginawa. At siya naman, hindi siya matatakot or iiwas na humarap sa lahat, kasi ang pag-uusapan yung kabutihan niya. Siyempre, kung ang lahat relax na, ang lahat ay panatag na yung loob, mapag-uusapan din naman yung kamalian niya eh. Although probably indirectly, maitutuwid din yun. Kasi pag yung assembly nagtipon-tipon para pag-usapan yung mabubuti niyang ginawa, ang ibig sabihin nun, ang layunin nila, buuin ang tribo, patibayin ang pagkakaisa, tanggapin yung member nila, pagkamat kailangan ituwid. Pero pag nagtipon-tipon tayo para ang pag-usapan na yung kamalian, isa-isahin ang kanyang mga mali at pangit na ginawa, ibig sabihin nagtitipon-tipon tayo para siya ihiwalay, ipuwera, para palalain ang ating interpersonal problems. Nagtitipon-tipon tayo para siya i-reject, itiwalag, pagalitan, parusahan. Iiwas siya. With a family like that, with a tribe like that, you can be assured that there will be unity and there will be a general reign of peace. So pag may nagkamali, bagamat kailangan pag-usapan yung mali at itama, remember and enumerate the person's good deeds. Tulad ng binanggit na natin. Si Nehemiah sa kanyang panalangin, Diyos ang kausap, chapter 13, verse 14, sabi niya, I pray that my God will remember these good things that I have done for His temple and for those who worship me. Ipinapagunita niya, ipinapaalala niya kahit sa Diyos na hindi naman nakakalimot na may mga ginagawa siyang tama. Na sa pakikitungo ng tao sa Diyos at sa kapwa-tao, there is such a thing as point system. Hindi lang yung negative points ang yung titingnan mo rin yung positive. At ang mahalaga sa pagtingin sa kapwa, yung averages. Wala namang absolutely and perfectly wrong all the time. Kaya wala kang dapat kamuhian na tao, meron ka lang dapat kamuhian ng mga specific things that people do. Si King Hezekiah, pinasabihan ng Diyos sa propeta, mamamatay ka na. Mag-ayos-ayos ka na ng sambahayan mo dahil sasakabilang buhay ka na. Isaiah 38, 1-5. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. So I went in and told him, sabi ni Isaiah the prophet, the Lord says you won't ever get well. You're going to die. And so you had better start doing what needs to be done. Hezekiah turned toward the wall and prayed, don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right. Nakita nyo, ginugunita ang mga tamang ginawa para maayos ang sitwasyon, para matanggap ang pabor na dapat namang tanggapin dahil sa mga tamang ginawa. After this, he cried hard. Then the Lord sent me with this message to Hezekiah. I am the Lord God who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw your cry. I will let you live 15 years more. Diyos na yon. Sinabihan ng mamamatay yung tao, nakiusap, sabi, Lord, di ba ang dami-dami ko namang ginawang tama at maganda? Extension naman. Talagang gusto pa niyang pabuhay. At sabi ni Lord, nakita ko ang pananangis mo, nadinig ko yung panalangin. Sige, 15 years extension. Kung ang Diyos na perfect, bagay lang maningil, bagay lang magparusa kung kailangan, at sinabi na niya dapat masunod,
Napapakiusapan pa. Ungkatin mo lang yung mga mabubuti mong ginawa. Tayo pa kaya mga kapwa-tao lang na hindi naman perfect, ang hindi pwedeng pakiusapan na magbigay ng konsiderasyon? Lalo-lalo kung naaalala at ginugunita natin yung mabubuti namang ginawa ng isang tao. Nagdidilim lang naman ang paningin natin. Lumalakas ang loob natin maging malupit pag yung tao ang tinawag nating bad. Bad yan eh, bad father yan, masamang tatay, masamang babae yan, masamang tao yan. Para nagkakaroon na tayo ng entitlement na maging bad din sa kanya. Parang wala na siyang karapatan na tumanggap ng kabutihan kasi bad siya eh. Pero pag sinabi mong, that person has done something wrong, but you know, that same person has done many good things, and here they are, let me enumerate. Ikaw man, maglulubog ang loob mo eh. Galit mo man, huhupa. Mauunawa mo siya, ma-appreciate mo pa. 2 Corinthians 5:10, after all, Christ will judge each of us for the good or the bad that we'll do while living in these bodies. So, hindi lang for the bad, also for the good. Tinitimbang, pinag-aaralan. Minsan, nabubulag tayo ng ating emosyon at gusto na nating sundin yung emosyon natin na magalit nga tayo, magpagalit tayo sa sarili natin, dagdagan pa natin, pagalitin pa natin yung ating kapwa, maggatungan tayo ng kani-kanyang mga sama ng loob at galit laban sa isang tao. Ano mangyayari? We become a board of judges. Kaya mga kapatid, maganda, halimbawa may darating sa inyong umpukan, sa inyong usapan, may dabanggitin na masamang ginawa ng isang taong kilala nyo. Yung mga binanggitan noon, dapat magsabing, alam mo, maaaring nagawa niya yan, pero ngayon naaalala ko, ang dami niyang ginawang mabuti. Tinulungan tayo niya noon, ikaw natulungan niya, ako, ganun. May ginawa siyang ganito, nakabubuti yun. Kung ang layunin ng pagsasama-sama at pagtitipon-tipon ay mapapurihan ng Diyos, magawa ang will of God, at mapanatili ang pagmamahalan, ang pagkakaisa, dapat ganon, may nagbabalanse. Pag may nagdala sa inyo mga kapatid ng isang sumbong laban sa ginawa ng isang taong kilala nyo, balansehin ninyo, agad-agad kayong umungkat ng kabutihan ng taong yon. Of course, in a way that will not offend naman yung nagsusumbong na mukha naman siyang sumbongera lang. Pero you might want to say, alam mo, lahat tayo may nagagawang mali, pero na-appreciate ko tao na yan, alam mo, ganito, ganon. Lalo kung kamag-anak nyo, kapatid nyo, kaibigan nyo, asawa nyo. Lalo. Kasi dapat nating i-preserve ang relationships. When someone does wrong, do not confront the guilty person when you are or when they are angry, hungry, tired, or unwell. May nagawang mali ang iyong asawa, may nagawang mali ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong magulang pa. Huwag na muna mang-confront kung kayo'y galit, o gutom, o pagod, o masama ang pakiramdam, o kaya siya yung may ganong nararamdaman. Walang mararating na maganda ang usapan. Dapat tamang timing. Pag galit na galit kayo at hinarap nyo ang isang taong sa tingin nyo ay may ginawang mali, actually, ang goal nyo sa oras na yon, makapanakit, makapangbuko, makaganti. Hindi yan ang dapat goal. Lalo't malapit sa inyo, kapamilya ninyo, kabiyak nyo, dapat ang goal, kahit mali ang ginawa niya, ang goal ay manatili kayong united, nagmamahalan, pero maitama yung mali na yon. At kung iyon ang malinaw na goal natin mga kapatid, na itama ang mali. Kung galit na galit kayo, masama ang pakiramdam nyo, gutom siya, wala kayong pareho sa kondisyon, ipagpapaliban ninyo ang confrontation dahil alam nyo na because of your emotion or because of the physical condition of your body, malamang ang mangibabaw, ang manaigay galit, at mag-away lang kayo, lalala ang sitwasyon. Hindi naman yun ang dapat na goal ng inyong pagkikita-kita o pag-uusap-usap. Sabi sa Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kaya tatanong mo, tama ba ang timing na tanungin ko tong anak ko?
Ba't ngayon lang siya umuwi? Nakaabang ka doon sa bahay niyo, madilim, pagpasok niya, biglang bubuksan mong ilaw. 3:00 na ng umaga. Tama bang uluyan ng isa anak? Mabuti kung maganda yung mood ng bata. Paano kung laseng? Paano kung pagod na pagod, gutom na gutom? Baka mali na nga yung ginawa niya, ma-provoke pa, malapastangan ka pa. Tama ba na lasing yung asawa mo, i-confront mo sa ginagawa niya? Baka hampasin ka ng sangkalan. Ikaw na nga tong tama, ikaw pa'y nasaktan. Timing. Nakita nyo si Abigail? Maling-mali ang ginawa ng kanyang asawa. Pero nung lasing na lasing at nag-enjoy, hindi niya kinonfront. Pinapahinga niya muna, pinatulog niya. Kinabukasan niya sinabihan ng dapat marinig. Timing is important. Tatandaan nyo, pag sumugod kayo ng wala sa lugar at wala sa panahon, hindi yon ang gusto niyong gawin. Dahil ang gusto niyo ayusin lalo lang gugulo. Pag ang tao nakapagpahinga na, nakakain na, relax na, hindi na siya masyadong irritable. Pwede na siyang makakapa ng katwiran. At malamang aminin niya ang kanyang pagkakamali at humingi pa ng tawad pag tama ang approach. Don't make people angry even though you are right and they are wrong. Or even though you think they are wrong. Because when you make them angry, you will take away reason from their brain and you will encourage them to do more mistakes. Sabi sa Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harsh words stir them up. Pag mabait ang pangungusap, nakakapagpalubag ng loob, nakakapagpapanatag. Pero sabi, kung masasakit, mapapait, maaanghang ang mga salitang bibitawan mo, lalo lang magagalit ang tao. And remember, hindi na mahalaga kung siya yung unang gumawa ng mali. Pag mali ang pag-handle mo sa kanya, may mali ka na rin. At ikaw ang mas huling gumawa ng mali kaysa sa kanya. Mas sariwa ang iyong pagkakamali. Naranasan nyo na ba yan, mga kapatid? May ginawang mali sa inyo ang sino mang malapit sa inyo? Talagang mali siya. Pero ang mali-mali ng pag-handle nyo, sari-saring masasakit na salita ang binitawan ninyo, mga hindi kailangan, mamaya kayo pa yung nagsosorry. Tapos baka kalita ka, teka, di ba ikaw ang may mali dito? Ba't ako yung nagsosorry? Oo nga, ako yung may mali nung una, pero ikaw ang may huling mali. Kasi ang sakit mo magsalita. So ako na ngayon ang nagdaramdam. Ako na ngayon ang magagalit. Ikaw na ngayon ang magsorry sa akin. Gusto nyo ba yun? Kayo na yung nagawa ng mali, kayo pa yung magsosorry? So dapat mahinahon. Ipagpaliban ang gusto nyong ipahayag. Ganyan din yung namamalo ng mga bata May magtatanong sa akin, Pastor, pwede po bang paluin ng bata? Kasi sinasabi sa Bible, tapos ngayon makabagong paraan, wag daw. Sabi ko, well, ang pamamalo dapat nasa lugar. Una, dapat may contract kayo. Anak, pag ito ang mga ginawa mo, mapapalo ka. Pag ito ang mga ginawa mo, may gantimpala ka. Dapat alam ng bata kung ano yung gagawin niya na pag ginawa niya, mapapalo siya. Hindi yung, wala siya kamalay-malay, bigla na lang nagdilim ang paningin niya, nakakita siya ng mga bituin, dahil bigla niyong sinapok. Wala naman kayong usapan, nasasapukin yung offense na yon. So clear, dapat alam niya. Number 2, huwag kayong mamamalo ng galit. Kasi kahit ano na lang maihampas nyo dyan, kahit saan nyo tamaan. Kasi galit kayo at ang taong galit nagiging hayop. Anong laban ng bata sa inyo? Galit kayo, ang laki-laki nyo. Mapapalo nyo ngayon. So dapat yon, may ginawa siyang mali, magpapalubag kayo ng loob. 3 hours, 4 hours later, tsaka nyo kakausapin, anak, ano yung ginawa mo kanina? Sasabihin niya, eto po, anong usapan natin tungkol sa ginagawang yan? Palo po. O bueno, sige, dumapa ka na, magpapaluan na tayo. Yung bang hindi ka galit, yung mamamalo ka lang para i-emphasize mo yung mistake, pero hindi para maghiganti.
Maraming magulang, mahal nila ang anak nila, pero pag nagagalit sila, nagiging mabangis. Nahalimaw sila, at ang nangyayari, gantihan. Anong laban ng bata? Nasa lugar. Kailangan may paluan. Spare the rod and spoil the child, sabi sa Bible. Pero nasa lugar. May anatomy na hindi dapat nasasaktan. May part ng body na hindi dapat doon pinapalo. At saka yung palo, parang ano lang yun, seremonya. Hindi talaga para magkadurog-durog siya at sa orthopedic ang labas ng bata. No? At Children's Hospital ang pulot ng bata dahil nagpaluan kayo. So remember mga kapatid, huwag gagawa ng anuman paggalit. Baka makapatay pa kayo. Tapos pagsisisihan ninyo. When you cannot give a kind answer, when you cannot ask a gentle question, postpone the encounter. Hindi nyo kaya naglalagab-laban loob nyo. Gusto nyo talaga na lundagin siya. Alam niyo yung tao nagagalit, parang kaya nyong labanan kahit 100 tulisan. Kasi marami ka adrenaline eh. And then you will do something you will regret. Worse, you might say something you will regret. Ang mahirap sa salitang binibitawan, di na nababawi. Kahit pa mo, sorry, nasabi mo na nakatanim na sa puso. Naghihintay lang ng panahon para ilabas at isumbat sa'yo na ba't ka nagsasalita ng ganon. Kaya ang sabi nila, when you're angry, di ba? Count 1 to 10. Galit na galit ka, na-provoke ka, may sinabi siya na nagpanting ang tenga mo, bago ka sumagot, magbilang ka muna ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayo man nainip, di ba? Pero sigurado, humupa na ang loob nyo after 10. Ang galit kasi is a temporary insanity. When you're very angry, you become temporarily insane. Kaya kahit sa court of law, acceptable yan, temporary insanity. But the point is this, yung dugo natin, yung chemistry ng dugo natin, napapalitan yan pag galit tayo. Napupuno ng adrenaline. Pinapalakas ka para ka lumaban ng mga primitive times ng humanity na talagang kailangan magpukpukan kayo ng bato at kung ano-ano dahil mga taga-kuweba kayo. Kailangan mo yung galit, yung lakas. But not in civilized society. Kaya lang, nasa katawan pa rin natin yung pag nagalit, nagre-release ng mga chemicals that will make you very aggressive so you can protect yourself or you can assault the enemy. But the point is, 10 seconds lang na nasa blood natin yon. After 10 seconds, wala na. Kaya magpapalipas ka ng 10 counts para mawalan ka na ng energy na maging violent and aggressive. Wala kang pagsisisihan. Kaya mahalaga, huwag kikibo agad. Importante yan. Pagka gusto nyo kumibo agad, magalit agad, mag-register agad ng protest, mang-correct agad ng kapwa, alalahanin nyo yung note na la. Alam nyo yung do, re, mi, fa, sol, la? At ulitin nyo sa sarili nyo, pag kumibo ako ngayon, lalala lang. Lalala lang ang sitwasyon. Kaya kumanta kayo ng lalala lang ito, mamaya na lang ako kikibo. And then, you will be thankful that you did not give in to the emotional strain of the situation. When somebody does wrong, apply the golden rule. Turo pa naman niya ng Panginoon Luke 6:31, treat others just as you want to be treated. Do not return wrong for wrong. Pag gumagawa tayo ng mali o nakagawa tayo ng mali, ang gusto naman natin, mapatawad tayo ng iba. Huwag din na nilang ungkatin, huwag na tayong hiyain. So yun din ang ibigay natin sa kanila. Do not repay wrong for wrong. Ang gusto natin, kalimutan na lang nila, patawarin tayo. Bigyan tayo uli ng chance. So dapat ibibigay natin yon sa ating kapwa.
Do not repay evil for evil, but repay evil with good. Yung prophet, matapos na pwedeng-pwede nang patayin ng Israel yung kanilang mga kalaban, ang sabi ng prophet, ipaghanda nyo sila ng pagkain, pakainin ninyo, painumin nyo at pauwiin nyo mga yan. Ganun nga ang ginawa ng hari, sinunod ng prophet. The kindness taught and led by the prophet softened the enemy. At tumigil na sila ng ka-attack at kagigera sa Israel. Sabi nila, ay mabait naman pala sila, ay mabuti naman pala sila. Tandaan nyo ito, the best way to win over an enemy is to turn them into a friend. Don't empower your enemy. And you know what empowers your enemy? Anger. Huwag niyong gagalitin ang isang tao dahil pinalalakas niyo siya dahil nagpapalakas ang galit. Lalo siya ang kalaban niyo, iinisin niyo, gagalitin niyo, lalo siyang lalakas para sirain ka. But a gentle word turns away wrath, di ba? Kindness will beget kindness eventually. So apply the golden rule and forgive. Utos, therefore sundin, pero hindi lang dahil utos, kasi yun ang makakabuti para sa ating mga relasyon. Pag may mga mag-asawa nagse-celebrate ng 50 years, may tinatanong, ano pong secret nyo? Bakit kayo nagtagalan? Siguro perfect husband yung husband. May perfect husband ba? Meron lang mapagpatawad na wife, kaya nagtagal. At ganun din yun, may perfect wife ba? Wala. Meron lang mapagpatawad na husband, kaya nagtagal. Eh naghiwalay. Ang dahilan yun din, may nagkamali, walang nagpatawad. Kasi lahat naman nagkakamali. So ang sikreto para magtagal, hindi maging perfect, kasi walang perfect. Magpatawad pareho. Yun lang ang pinagtatagal. So forgive. Colossians 3:13, put up with each other. Ibig sabihin, pagtiyagaan nyo ang isa't isa. And forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Forgive, but do not forget. Remember, so you won't be victimized again. Hindi ibig sabihin ng nagpo-forgive ka, tinatapon mo na intelligence mo, tapos pinaglalaroan ka na, paulit-ulit. Dahil ang sabi naman sa Matthew 10:16, I am sending you like lambs into a pack of wolves. So be as wise as snakes and as innocent as doves. So tinuturuan din tayo maging matalino. Magpatawad ka para ma-restore ang relationship. Pero makikita mo naman kung yung pagpapatawad mo na pagsasamantalahan na, paulit-ulit at hindi naman napupunta sa restoration, lalo lang kayong nagkakawasak-wasak, then you will know what to do. You will have to protect yourself. But then and only then, ang unahin mo muna is to forgive and to give peace a chance. And finally, when someone does wrong, learn from the mistake. Huwag yung puputulin mo agad ang relasyon mo dahil may mali. Yun nga madalas ay banggitin ko na nangyari sa isang company, one top executive committed a grave error that cost the company so much money. Ang laki-laki ng naging halaga nung mistake ng isang top executive. Ipinatawag siya ng presidente ng kumpanya, naghanda na agad siya ng resignation letter. Pagpasok niya sa opisina ng presidente, inabot niya agad yung yung resignation letter. Sabi ng presidente, ba't ka nagre-resign? At sabi naman nitong sa executive, napakalaki po ng nalugi sa kumpanya natin dahil sa error ko. Kaya nagre-resign ako. Di ba kaya niyo ako ipinatawag para ako tanggalin? At sabi ng presidente, anong tingin mo sa akin? Hindi marunong? Ang mahal-mahal ng ibinayad ko para ka matuto. Tapos ngayong natuto ka na, tatanggalin kita? No way. Nalaman mo na yung mistake mo? Opo. Uulitin mo ba? Siyempre po hindi. Kaya dito ka manatili kasi natuto ka na. Yung ibang executive na yan, hindi pa nagkakamali. Pwedeng malugi pa uli ako sa mga yan. Pero sa'yo, hindi na. Natuto ka na eh.
You know, alam nyo mga kapatid, pagka nagkakamali ang tao, basta tama ang handling, pinapatawad, pero may discussion, hindi laging parang limutin na lang natin, walang discussion, walang arrangement, walang restoration, walang ganun, dapat meron. Ang taong nagkamali, valuable yan. Kasi alam na niya. At kung ginagamit niya ang utak niya, hindi na niya ulitin. Kesa yung hindi pa nagkakamali, malay niya naman, hindi pa lang yan nagkakamali kasi hindi pa siya nalalagay sa ganong kalagayan. So, mahalaga, learn from the mistake, benefit from it. Yung taong mahusay, hindi lang yun yung taong walang naging mali. Ang madalas, ang mahusay na tao, yung marami nang naging mali, pero natuto mula sa mga kamalian na yun. Valuable siya. Meron na siyang wisdom. Galatians 6:1, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Pag may nagkamali, ang itinuturo sa atin, buuing muli yung tao, buong muli ang ating relasyon, ang ating pagiging isa, pagiging isang pamilya, pero dapat dahan-dahan, banayad, gentle. Dahil yung tao nagkamali, pagka marahas ka sa pag-handle sa kanya, nasaktan na nga siya, baka masaktan uli, lumayo na lang. O baka talagang ang utak niya medyo lihes, magiging marahas ka pa sa kanya, lalong lilihis yung utak niya, hindi kayo mabubuo muli. Remember that the goal is restoration. And if you really like restoration, you will be gentle. Not vengeance, not revenge, but restoration. And correct the mistake. Yung correction, mga kapatid, when you correct the mistake, later, not at once. Pag may nagkamali, ang una nating goal is papanatagin ang kanyang loob, bigyan siya ng assurance na mahal pa rin natin siya, kasali pa rin siya sa pamilya, sa organisasyon. Kung tayo man ay mag-uusap-usap, ang goal lang natin ay matuto mula sa pagkakamali, maituwid ito para umasenso tayong lahat. Pag yun ay malinaw sa kanya, magko-cooperate siya. Then you can correct the mistake. James 1:23-25, if you hear the message and don't obey it, you are like people who stare at themselves in a mirror and forget what they look like as soon as they leave. But you must never stop looking at the perfect law that sets you free. Pagka doon na nalamin kami, nakita kang mali sa mukha mo, tapos umalis ka lang, nilimot mo, hindi mo itinama, ganon din yung mga taong nare-realize ang mistake nila, pero wala namang ginagawa para ituwid yun. In other words, dapat itinutuwid, dapat itinatama. At sabi pa sa pagpapatuloy, God will bless you in everything you do if you listen and obey and don't just hear and forget. The very valuable person is not the one that has never committed a mistake, but the one who has already committed many mistakes and have learned correctly from those mistakes. Wise na ang tao na yon. When someone does wrong, do not overreact. Huwag kayong makikinig sa mga sulsol, naggagatong sa inyo na lagi pa kayong magalit. Mga kapatid, suriin nyo ang mga tao sa paligid nyo. Pag meron ang laging yung effect, pag kinausap kayo ay nagagalit kayo lalo sa kapwa, iwasan yung laging kakausapin yung tao na yon o maglagay kayo ng filters sa tenga ninyo para hindi kayo ma-influence. May mga tao na mapagmahal ka, maibigin, matulungin, pero pag kinausap ka nila, pinapatigas nila yung puso mo. Ang effect sa iyo ngayon, hindi ka natutulong, hindi ka na mabait. Hindi yun ang mga mabubuting kausap na tao. Yung galit ka na, gagalitin ka pa lalo. Hindi yun ang kailangan mo makausap. Kasi itutulak ka lang niya sa patuloy na mga pagpapalala ng sitwasyon. Confront the wrongdoer when the time is right. Remember to isolate the doer from the deed. Don't label people. Label only what people do. The good and the wrong and the bad that they do. And always go for correction. Don't go for revenge.
go for correction. Go for restoration, reconciliation. Go for peace. Go for what is nice and pleasant. Ang iksi-iksi ng buhay, nagkakamali tayong lahat. Pag hindi natin hinandle ang mistake ng iba at mistake natin correctly, yung mga mahahalagang tao mawawala sa ating buhay, tayo mawawala sa buhay nila, walang relasyon na magtatagal kasi ito yung may magkakamali, magkakasira kayo, magkakawasak-wasak ang relasyon nyo, tatanda ka na lang at mamamatay ka na lang, you are like a rolling stone gathering no moss. No relationships are kept, no relationships are restored. So you begin with one basic fact. God remembers that we are dust. That's why God forgives. Because we are made of dust. Think of that about your spouse, about your son or daughter, about your mother or father, about your daughter-in-law, your mother-in-law, your in-laws. Think of that about your workmates. Walang perfect. Nagtatagal lang ang relasyon dahil hinahandle mabuti ang pagkakamali. At pag tayo yung nagkakamali, let's be the ones who admit it immediately para ma-correct agad ang mga mistake. Maiksi ang buhay. Life is short, but it's always long enough to enjoy the good graces of God. But you will enjoy it more if you have peaceful, beautiful relationships with people. And that will happen not if they or you are perfect, but if you know how to handle when things go wrong, how to handle mistakes that you do and other people do. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. And for that to be abundant, we have to continue to mend fences, to make peace, and to promote peace among the people who are close to us. Ama namin, patuloy niyo po kaming turuan. Natanggapin ang mga bagay na hindi naman namin kayang palitan, tulad ng we are not perfect and people like us are not perfect. Therefore, we will commit mistakes. People will commit mistakes. Teach us to handle such situations correctly para hindi dumilim ang aming isip, hindi magulo ang aming mundo, at lagi namin itong maayos, lalo kung nagugulo ito. Huwag kaming padaya sa kaaway na magulo na nga, palalalain pa. Turuan niyo kami, Lord, to be agents of peace and restoration. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, i-apply sa mga sarili nating pamilya, mga kaibigan, mga pinagtatrabahuhan, sa ating community, lalong-lalo sa church. Teach us, O God, to learn from these points, these pointers, so that we may please you. We may live lives that are like aromatic offerings to you, and so that we may enjoy others, and others may enjoy us as well. Let's spend some moment of silent reflection in the presence of our Lord.